Flora's point of view. Malaki ang ngiti sa labi ng aking ina. Ngayong umuwi galing ibang bansa ang aking kapatid na si Ate Fiona. Nagkaroon kasi ng kainan sa bahay, kaya't yung mga malalayo naming kaanak, napabisita rito para makatanggap ng mga pasalubong mula sa aking kapatid. Mahal na mahal ka talaga ng anak mo, Cesaria. Nag-ibang bansa talaga si Fiona para iahong kay sa kahirapan. Sabi ng isa sa kaanak namin habang nasa sala na sila. Nanatili lang akong kumakain sa hapag. Binibilisan ko pa nga ito dahil gusto ko nang magtungo sa kwarto. Kapag kasi may ganitong kaganapan, mababasag na naman ang puso ko sa mga salita ng mga kaanak ko tungkol sa akin. Oo naman, ipinagmamalaki ko talaga itong si Fiona, Sylvia, at pati na rin si Frin, na isa na ring engineer. Lahat ng mga anak ko ginagawang lahat makabawi lang sa akin. Napasulyap tuloy sa akin ng iba. Lahat? Paano itong si Flora? Anong naibibigay niya sa'yo? Sakit pa rin ba sa ulo? At humagalpak sila ng tawa. Natawa na rin ako kahit sa kaloob-looban ko. Gusto ko na silang gulpihin. Ganito ang pagtrato nila sa akin kasi akala nila wala lang yun sa akin. Sa bawat insulto nila, porke tinatawanan ko lang, hindi na masakit. Sa bawat kumpara nila, hindi nila alam na tagus yun patungo sa puso ko. Kahit naman masakit sa ulo si Flora, 1 taon na yan sa pinagtatrabahuhan niya. Sekretarya ng isang sikat na kumpanya. Ani mama na malaki na rin ang ngiti. Uy, mabuti naman kung ganun si Saria. Ang akala ko yung pinakabunso mong magbibigay sakit sa'yo habang buhay. Akala ko nga mabubuntis yan sa dami ng kabulastugan noong high school. Kaya nga tita, naunahan tuloy ako ng anak mo. Diba 18 pa lang siya nang nabuntis? Biglang pagsabat ko na nagpatahimik sa kanila. Flora! Saway ni mama na pinalakihan pa ako ng mata. Ngumiti lang ako, tumayo na para ligpitin ang aking pinagkainan. Hindi ko rin naman masyadong close ang mga kapatid ko. Siguro isa sa dahilan na yung agwat namin. 40 na kasi si mama nang mabuntis siya sa akin. Samantalang early 20s sila Ate Fiona at Ate Frin. Wala pang asawang dalawa dahil masyadong focus sa goal. Kaya itong si mama, ako ang inaasahan na magbibigay ng apo. Ayaw na ayaw ko rin ang mga kaanak ko sa mother side ko. Masyado kasing judgmental lamang ito, na para bang sobrang santa nila. Bugbog na bugbog ako sa mga salita nila noong nasa probinsya pa kaming nakatira. May pagkamalandi rin kasi ako nung high school. Buwan-buwan, may bagong boyfriend kasi maganda ako. Ngunit ngayong nasa tamang edad na ako, kahit isa wala na. Naubusan na yata ako ng lalaki. Mukhang matutulad ako sa mga kapatid ko. Tatandang dalaga. Nagkulong na lang ako sa kwarto ko kesa makihalubilo sa kanila. Busy rin kasi ako, lalo na't may balak akong mag-loan ng pera para sa goal ko na magkaroon ng sariling bahay. Hindi alam ni mama kasi hindi rin naman siya papayag. Baka raw maghihirap lang ako. Sang-ayon naman ako sa kanya pero kasi gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Gaya ni Ate Fiona at Frin. Ayokong tinitingnan nilang pabigat at kumakapit sa pagsisikap ng dalawa. Flora, may problema regarding sa paglo-loan mo. Ani Crystal sa akin habang naglalakad kami sa hallway. Nag-duty ako kinabukasan kesang sumama sa outing nila ate. Sa sobrang stricto ng boss ko. Baka pagbalik ko may kapalit na ako. Ayoko rin namang lumiban kasi maglo-loan ako ng malaking pera. At kapag nawalan ako ng trabaho, wala akong may pambabayad. Huminto ako para tingnan siya. Anong problema? Sabihin mo na kagad sa akin para masolusyonan natin. Lumapit siya sa akin at bumulong. Isa kasi sa requirements, dapat married ka na. Namilog ang mga mata ko at hindi makapaniwala siyang tiningnan. Ha? Married? Diba nag-loan ka ron? Paano mong nalusutan yun? Kinagat niya ang ibabang labi niya. Nagpanggap akong kasal, Flora. Nanlumo ako sa narinig. Parang lahat ng plano ko sa perang ilo-loan ay biglang nawala. Gawin mo na lang ang ginawa ko. Anya at humagikik pa. Ano ko? Baliw? Malilintikan pa ako kay mama niyan. Di ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa'yo, kung kailangan mo talaga ng pera, dapat gumawa ka ng paraan.
Naghiwalay na kami ni Crystal pagkatapos naming mag-usap dahil malapit ng oras ng trabaho. Dumiretso agad ako sa opisina ng boss ko at napapikit pa ako sa hiya kasi mas nauna pa siya kaysa sa akin. "Good morning, sir." Nag-angat siya ng tingin sa akin at tiningnan ng relo niya. "You're 1 minute late." Grabe talaga. 1 minuto lang naman yun pero parang big deal pa sa kanya. Sus! Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, matagal na sana akong magre-resign. 1 taon na ako nagtitiis sa ugali ng lalaking to eh. Pasensya na ho, sir. May meeting ako mamayang 11:00 with Miss Veronica. I want you to order a bouquet of flower for her. Ngising aso ako sa narinig. Magkaka-girlfriend na rin ba sa wakas si sir? Sana naman, nang hindi na siya bad mood palagi. Ako kasing kawawa eh. Kung sino mang Veronica yan, sana pagpalain siya ni Lord. Siya ang solusyon ng pagkakaroon ko ng maganda at payapang trabaho. Para po ba to sa magiging girlfriend mo, sir? Hindi ko mapigilang itanong nang nasa elevator na kami. Sa labas kasi ang meeting at dahil may dala akong bouquet at regalo, kinakailangan kong sumama sa kanya. Si Sir Renz ang pinakabatang naging CEO dito sa kumpanya matapos niyang palitan ng kanyang ama. Una kong naging boss ang ama niya bago siya at mula nang siya nang naupo, palagi na akong nakatayo. Naging impyerno ng buhay ko. Sir, sana magka-girlfriend ka na para naman ma-inspire kang magtrabaho. Masama niya akong tiningnan. Sa tingin mo, hindi ako inspired? Palagi kang galit eh. Baka expired. At tumawa pa ako para naman hindi nakaka-offend. Nang matalim niya akong tiningnan, nag-peace sign ako at hindi na nagsalita. Pagdating namin sa restaurant, dumiretso si Sir Ren sa isang table. Nakatalikod ang babae kaya't hindi ko kita ang muka. Lumaki ang ngisi ko dahil mukhang magiging good mood na si Sir. Kaso nang sumunod ako kay Sir at nakita ko ng babae, napawi ang aking ngiti. Isang babaeng matandang nakita ko na malaki ang ngiti na ngayon ay kaharap na si Sir. Hindi ko magawang ngumiti habang hawak kong bouquet at paper bag. Alam ko na masama ang ugali ng boss ko ngunit hindi ko akalain na pati ang taste niya sa babae masama rin. Nanay niya na yata to eh. "Oh, is that for me?" Ani ng matanda nang nakitang dala ko. "Yes, Miss Veronica." Ani Sir Renz at kinuha mula sa akin ang bouquet. Kaso, nahigpit ang hawak ko kaya't para kaming naghilahan. "Miss Flora?" Napakurap-kurap ako at binitawan ng bulaklak. Plastik akong ngumiti at nag-iwas ng tingin. Tatayuan pa ba si Sarah sa matanda? Diyos mio, mas lalo yata siyang mababad trip niyan. Nakatayo lang ako hindi kalayuan kay Sir habang nagmi-meeting sila ni Miss Veronica. Habang seryoso silang nagmi-meeting, ako naman ay nagmamasid-masid sa lugar. Hanggang sa... "Flora?" Napalingon ako sa tumawag sa pangalan ko at umawang ang labi ko nang makita si Mrs. Ortega. Ang may-ari ng paglulunan ko sana. Mabilis siyang lumapit sa akin. "Flora, ikaw nga." Pinasadahan niya ako ng tingin. "Bakit hindi ka na bumalik sa opisina? Hindi mo na ba itutuloy ang balak mo?" Napalunok ako sa kabahagyang lumayo para hindi madistract ang boss ko. Kaso napansin niya ang kilos ko kaya't napasulyap siya sa akin. "Sinabi na po ni Crystal ang requirements. Totoo po ba yun?" Yes. Sa edad mo naman siguro na yan may asawa ka na. Kung wala, pwede kitang ireto para makapag-loan ka. May mga kilala ako naghahanap ng asawa eh. Stricto kasi ang business namin, iha. Noon nagpapautang naman kami ng single. Kaso noong sunod-sunod na scam, nagbago ng policy namin." "Ganun ba? O sige." "Miss Flora." "Ay kabayo!" Nasabi ko sa gulat at napahawak sa aking dibdib. Gulat na gulat ako kasi nakatayo na si Sir Renz sa gilid ko. Namangha tuloy si Mrs. Ortega sa kanya. Naku, masamang ugali niyan. Kay gwapo namang lalaki na ito. Asawa mo ba, Flora? Nagulat ako. Ho? Hindi. Dalhin mo na lang ang marriage certificate ninyo para maaprubahan ng loan mo. Mukhang busy ka pa yata. Puntahan mo lang ako sa office ha. Teka ho. Hindi ko na siya nahabol nang hawakan ako ni Sir Renz sa braso. Napatingin ako sa kanya. Bahagyang kinabahan dahil sekreto lang sana yon. Maglo-loan ka?
Napasulyap ako sa kausap niya sa lamesa. Nagulat ako na wala na ron. Teka, nasa na nga bang ka-meeting niya? Oo, maglo-loan ako sir. Secret lang natin yun sir ah. Nabitawan niyang braso ko at kumunot ang kanyang noo. At tsaka mukhang kailangan ko maghanap ng mapapangasawa. Hindi kasi aprubahan kapag single. May kilala ka ba sir na naghahanap ng asawa? Kahit temporary lang. Bibigyan ko siya ng 5% sa perang ilo-loan ko. May kilala ako. Nagliwanag ang aking mga mata. Talaga? Ipakilala mo siya sa akin sir. Promise, magiging mabuting empleyado na ako sa'yo. Kahit masama ugali mo, hindi ako magre-resign. Sumama ang mukha niya. Magre-resign ka? Oo, kasi pinagbubuntungan mo ko ng galit mo. Baka mas lumala pa kapag sinagot ka na ni Miss Veronica. What the heck are you talking about? Type mo pala mga matatanda, sir. Hindi ko natapos ang aking sasabihin kasi tinakpan niya ang aking bibig. Gulat na gulat ako. Tinanggal niya naman agad. Gusto mo bang hanapan kita o hindi? Mariin niyang tanong. Gusto, sir. Magpapakabait na talaga ako sa'yo simula ngayon kung gagawin mo yan. May tiwala naman ako kay Sir Renz. Boss ko na siya at sigurado ako na marami siyang kilalang lalaki na handa nang mag-asawa kahit temporaryo lang naman. Hindi naman ako pangit kaya't sigurado ako na may papayag. Baka nga maging forever ko pa. Matutuwa talaga si mama. Ngiting-ngiti ako sa trabaho sa mga sumunod na araw kahit tambak-tambak ang ibinibigay ni Sir Renz. Yon ay dahil may pabor ako sa kanya. Sana naman bumagay sa mukha kong ibibigay niya sa akin. Sir Renz, baka gusto mong magpatimpla ng kape. Pagmamagandang loob ko for the first time ever. Hindi naman kasi siya nagpapatimpla ng kape pero baka naman matake advantage niya ang kabaitan ko ngayon. Hindi na kailangan. Tumaas ang kilay ko sa sagot niya bago ako tumikhim. So, meron na ba, sir? Napatingin siya sa akin. Meron na. Halos napatalon ako sa saya. Talaga? Yes. He wants to meet you to discuss your situation. I'll send you the address. Halos mangisay ako sa sobrang saya. Halos iyakan ko si Sir sa harap. Sir, maraming thank you talaga, Sir ah. Na-imagine ko na tuloy ang sarili ko na magpapatayo na ng sariling bahay. Hindi na ako i-underestimate ng mga kaanak ni Mama dahil doon. At syempre, magkakaroon na ako ng sarili kong bahay. May sarili kasi kaming lupa. Bago nawala si Papa, binigyan niya na kami ng lupain na nakapangalan sa amin. Sinend ni Sir Renz ang address ng meet-up namin ng potential husband ko. Nagtitili na nga ako kaya't ang mga kapatid ko na kumakain sa hapag, napapatingin sa akin. Ano ba yan, Flora? Ang ingay-ingay mo? Saway ni Mama. Hindi ko sila pinansin at agad dumiretso sa kwarto. Mabuti at day off ko bukas. Pupunta akong salon. Magpapamanicure at pedicure ako. Magpapaganda ako para kahit papano pumayag ang lalaking sinasabi ni Seren sa akin. Para maaprubahan ang loan ko na 500,000 at makapagpatayo na ng bahay. Ang ganda-ganda mo ngayon anak ah. Saan ang lakad mo? Tanong ni Mama sa akin isang araw nang nakita niya akong bihis na bihis at gandang-ganda. Nandirito rin ang mga kapatid ko na tahimik lang na nakikinig sa amin. Mukhang napapadalas ang labas nilang hindi ako kasama. Out of place lang din naman ako kapag sasama pa ako kaya wag na lang. May lakad po ko, Mama. Tiningnan ko ang oras. Baka gagabihin po ako. Oo, sige, basta't mag-iingat ka. Ani Mama kahit may tonong duda sa kanyang boses. Salamat, Mama. Baka mabuntis ka sa daan, ha? Biglang sabat ni Ate Fiona na nagpatigil sa akin. Bigla akong nainis. Alam ko namang biro niya lang yun kasi ngumisi siya pagkatapos. Pero hindi ako nakikipagbiruan dito. Bakit? May titi ba sa daan? Inangatan ko siya ng kilay. Flora! Napawi na ang ngiti ni ate at hindi na nagsalita. Umalis na rin ako para wala ng gulo. Ayoko kasing iparamdam sa kanila na madali lang ako. Na porket malayo na ang kanilang narating ay magigiba na nila ang pader na matagal kong pinaghirapan para lang tumayog. Sumakay na ako ng grab patungo sa address ng meet-up namin ng kakilala ni Sir Renz. Mamahaling restaurant to at VIP pa kaya't nahulaan ko na agad na hindi ito ordinaryong tao. Mukhang mayaman to
Pwede kaya hindi ko na lang siya bibigyan ng 5%? Total mayaman naman na siya. Pagdating ko sa restaurant, pinakita kong ID ko dahil yun naman daw ang kailangan. Agad akong iginiya ng staff patungo sa VIP room. Kabadong-kabado ako dahil baka hindi pala ako pasado sa taste niya. At muli na namang maging pangarap ang 500,000 ko. Pero pagdating ko sa room namin, wala pang taong nakaupo ron. Nakahinga ako ng maluwag at naghila agad ng upuan para ipwesto ang aking sarili. Mukhang ako pa yatang maghihintay. Mas mabuti yon nang makapag-practice naman ako sa maaaring sabihin. Bakit ba ako kinakabahan? Noong high school ako expert ako sa mga lalaki. Kayang-kaya ko silang paikutin sa aking mga kamay. Pero ngayon, nag-aalinlangan na ako. Siguro dahil napaglipasan na rin ako ng panahon. Hindi na ginagawa kaya't hindi na katulad ng dati. Ilang minuto akong nakaupo habang nasa katawan ko pa rin ang kaba. Paulit-ulit akong humihinga ng malalim at naramdaman ko na nga na sumakit ang tiyan ko dahil sa ginaw. Ang tagal naman yata. Pupunta pa kaya yun? Baka naman pinagtitripan lang ako ni si Renz ha? Naku, magre-resign talaga ako. Hindi pa naman ako nagbibiro. Kailangan kong gumawa ng sarili kong bahay para nakabukod na ako sa amin. Bumukas bigla ang pinto ng silid at napaayos agad ako ng tayo. Inayos ko rin ang aking sarili dahil baka pangit na ako. Ngumiti rin ako para pagpasok niya, aliwalas na mukha ang makikita niya. Pagpasok ng lalaki agad akong ngumiti. Hello, good evening. Ngiting-ngiti pa ako nang sinabi ko yon. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, napawi ang ngiti ko at napatayo. Sir Renz? Sinundan ko siya ng tingin habang hinihila niyang upuan sa tapat ko para makaupo siya. Bihis na bihis din siya ngayon at napansin ko na bagong gupit siya. Nasaan na yung sinasabi mo? Pupunta ba? Nandito na. Kumunot ang noo ko sa kanya. Ha? Nasaan? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Umayo siya ng upo at tiningnan ako. Nasa harapan mo. Unti-unti kong naintindihan ang ibig niyang ipahiwatig. Umawang ang aking labi sa gulat. Ikaw? Maupo ka. Naupo ako habang hindi pa rin makapaniwala. Bakit? Kasi walang tumatanggap. Nanlumo ako. Bakit? Napapangitan ba sila sa akin? Bakit ikaw? Di ba si Miss Veronica? She's my relative. Nandidiri niyang sabi. And yes, it's me. May problema ka ba? Wala naman, boss. Kaso boss kita. Gusto mong umutang, right? You need a husband. Tutulungan kita kasi naawa ko sa'yo. Bumusangot ako. Sure ka ba dyan? Yes, I can be your temporary husband. Deklara niya sa harapan ko. Ren's point of view. Ramdam kong disgusto ng sekretarya ko nang malamang ako ang magiging temporary husband niya. Kahit ngayon na tahimik kaming kumakain, para siyang nawalan ng gana. Hindi ko naman siya masisisi. Boss niya ako at iba sa pakiramdam na magiging asawa niya ako. Lalo na't naging malupit naman ako sa kanya bilang boss niya. Sinubukan ko naman siyang ipakilala sa mga kaibigan ko. Nilapagan ko sila ng pictures ng sekretarya ko at sinabi ko rin ang sitwasyon niya. Pero naaalala ko ang sinabi nila, lalo na si Peter. 500,000? Pwedeng sa akin nilang siya umutang. Hindi ko akalaing may ganito ka palang kagandang sekretarya. Give me her details. Pakakasalan ko siya. Ni Peter na ngayon ay may interes na sa kanyang mga mata. Agad kong itinago ang mga litrato. Nagulat siya sa ginawa ko. Pati ako rin, nagulat. Oh, bakit? Kakayanin mo ba siya? Masama ang kanyang ugali. I can handle that. Come on, man. What's her name again? Hindi ka pasado sa akin. Naibagsak niya ang kanyang balikat. Natawa ako nang maalala ko yun. Napaangat ng tingin si Flora sa akin. May nakakatawa ba? Pwede ka namang umutang sa akin. Suggestion ko. Umiling siya. Ayoko nga. Paano kung gusto ko na mag-resign? Matatagalan pa ako dahil sa'yo ko umutang. At talaga bang walang ma-interest sa akin? Sa ganda kong ito? Wala? Wala. Kaya ako na lang. Pag-uusapan natin yan matapos natin kumain. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit ko nga ba ito ginagawa. Pwede ko naman siyang ibigay kay Peter kasi interesado yon. Pero hindi. 1 taon na siyang sekretarya ko. Sa 1 taon na yon,
Wala akong ginawa kung hindi ang pahirapan siya. Nang malaman kong magre-resign pala siya dahil sa ginagawa ko sa kanya, para akong natauhan. So far, siya lang naman ang sekretarya na ginagawa ng maayos ang trabaho. Bakit nga ba ako naiinis? Dahil ba hindi niya pinapansin ang katangian ko? Kahit nung una kong apak sa opisina na ito, pansin na pansin ko na talaga siya. Naapakan ba ang ego ko kasi may babaeng hindi nababaliw sa akin? Kaya pala nasabi ni Papa bago siya umalis sa posisyon na ingatan ang sekretarya ko. Kasi ganito siya kagaling to the point na hindi na siya nagagwapuhan sa akin. Ngayon, magiging asawa pa niya ako. Nilapagan ko siya ng marriage contract. Napatingin siya rito. Ano yan? Kailangan mong pumirma para mapagawan na kita ng certificate. Namutla siya. Hindi naman siguro totoo to, no? Hindi. Kung hindi ipaparehistro, hindi totoo. But I can make it look real para makautang ka na. Nakahinga siya na maluwag. Why? Ayaw mo bang maikasal? Hindi naman, pero kapag nangyari yun, papatigilan ako ni Mama sa pagtatrabaho. Yung dalawa ko kasing kapatid, wala nang pag-asang mag-anak yun. Siguro dahil nasa 40s na sila, sobrang layo ng agwat namin. Ako na itong inaasahan ni Mama na mag-asawa. Kapag nangyari yun, kailangan ko siya nabigyan ng maraming apo. Paano yan? Kapag titigil ako sa trabaho, hindi ko mababayaran ng utang ko. Gets mo ba yun? Bumuntong hininga ako. Suddenly, I relate to her. Don't worry, walang makakaalam na asawa mo ko. Ako lang and some friends. Some friends? Sino? Peter knows, kasi pinakilala kita sa kanya. But don't worry, he won't tell. Hindi naman yun interesado sa ganito. Sa daming babaeng dumaan sa buhay ng lalaking yun, sigurado ako na wala lang sa kanya na minsang inilapit ko sa kanya si Flora para maging asawa niya. Isang linggo ang nakalipas. Tagumpay na nakautang si Flora. Sobrang saya niya nang makuha niya ng pera na kahit day off niya. Binulabog niya ako sa opisina. Sir, hindi ka ba busy mamaya? Pinasadahan ko siya ng tingin. Bigla akong nairita dahil sa suot niyang crop top and high waist. Pinayagan ba yang pumasok sa building? Busy. Ani ko sa iritasyon ko. Ay, sayang. Kasi ililibre sana kita kasi dahil sa'yo. Nakapag-loan ako. Pero dahil busy ka, hindi pala. Bawi ko. At nagkunwaring tumingin sa laptop. Hindi ako busy ngayon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Great! Isasama ko rin si Crystal kasi. Bakit may kasama? Siya bang pinakasalan mo? Natameme siya. Tumikim ako. Hindi ako komportable kung maraming kasama. O sige, tayo na lang. At naupo siya sa sofa para maghintay sa akin. Hindi na tuloy ako makapag-focus sa aking trabaho. Kahit wala naman siyang ginagawa, nadidistract ako. I wonder why. Maganda naman siya pero may mas maganda pa sa kanya. Lalo na mga naireto sa akin na modelo. Pero ewan ko, isang taon na akong naiirita sa sarili ko. Biglang bumukas ang pinto ng aking opisina at iniluwaroon si Peter na malaking ngiti sa labi. Renz! Maligaya niyang sabi. Bigla kong naalarma lalo na nang lingunin ko si Flora na may balak pang bumati. Tumayo agad ako. What are you doing here, Peter? Natawa siya. Relax, man. May regla ka na naman ba? Napalingon siya sa sofa at natigilan siya na makita si Flora. Magandang hapon po, sir. Manghang-manghang walang hiya sa nakita at lumapit pa. Well. Hindi mo naman sinabi na may magandang binibini pala tayo rito, Renz. She's my secretary, Peter. Paalala ko sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Kasi nakipagkamayan na siya kay Flora na tinanggap naman. Asawa mo ko, babae. Ikaw pala yung sinasabi sa akin ni Renz na naghahanap ng asawa. Ani Peter. So, nakahanap ka na ba? Nakahanap na siya, Peter. May asawa na siya. Ako ang sumagot at saka pumagitna sa kanila. Ano ba kailangan mo? Manghang-mangha siyang napatingin sa akin habang nagpapahila sa akin patungo sa desk ko. Kung makareact ka naman parang ikaw ang asawa. Hindi ko siya pinansin kahit natawa siya. Naku, kapag nalaman to ni tita, matutuwa yun. Shut up or mawawalan ka ng dila habang buhay. Banta ko sa kanya. Mahina lang yun kahit alam kong hindi naririnig ni Flora ang pinag-uusapan namin.
Hindi na mawala ang mapang-asar ng ngisi ni Peter. Alam niya kasi kung gaano kagusto ni Mama na mag-asawa na ako. At kapag nalaman niya ito, hindi matatahimik ang buhay ko. Hindi naman to totoo, kaya walang saysay kung sasabihin pa. Brutal ka na pala ngayon. What do you want? Chill, nandito lang ako kasi iimbitahan kita sa party bukas. Umuwi na si Millicent. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano? Umuwi na si Millicent, yung pinsan ko. May pa-welcome back party sa kanya and you're invited. Ang tagal na rin mula nung maghiwalay kayo. Hindi mo naman siguro siya iiwasan, di ba? Matalim ko siyang tiningnan. Bakit ko siya iiwasan? I don't love her anymore. Ngumisi siya. Mabuti naman. You can bring your secretary if you want, basta pumunta ka. Reunion na rin to kasi pupunta rin ang mga kaklase natin ni Millicent nung high school. Titingnan ko. Good man. 5 taon na rin naman ang nakalipas mula nang iwan ka niya kaya sana naman. Naka-move on ka na talaga. Nang umalis na si Peter, naiwan naman ako sa aking swivel chair na malalim ang iniisip. Umuwi na si Millicent after 5 years. For what? Ano pa bang inuwi niya rito? Nasa ibang bansa ng pamilya niya. Reason kung bakit biglaan na lang siyang nakipag-break sa akin nung college pa kami. Nasaktan ako noon at nagtanim talaga ako ng galit ng ilang taon. Pero naka-move on na ako at yun ang totoo. Pagkatapos kong magtrabaho, sumama ako kay Flora dahil sabi nga niya, ililibre niya ako. Napataas ang kilay ko nang dinala niya ako sa mamahaling restaurant. Hindi na talaga napawi ang ngiti sa kanyang labi. Ramdam ko talaga ang kasiyahan niya. Sigurado ka na ba talagang dito tayo? Tumaas ang kilay niya. Bakit? Tingin mo hindi ko afford, sir? No, that's not it. Diba nag-loan ka para may pambahay ka? Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin nun para yun lahat sa loan, oy. Gusto ko rin namang maranasang kumain dito, ano? Dapat nga masaya ka dahil ikaw ang una kong nadala rito. Kapag may boyfriend na ako, hindi na ikaw ang dadalhin ko rito. Magbo-boyfriend ka? We're married. Natawa siya. Grabe ka naman. Tayo lang naman ang nakakaalam noon. At ang pinagkakautangan ko. Kapag natapos ko ang loan ko, syempre wala na rin namang bisang pinag-usapan natin. Pero ikaw, wala naman akong pakialam kahit mag-girlfriend ka, sir. Sa papel lang naman itong atin at hindi pa totoo. Wala kang pakialam? Oo, sir. Trabaho lang naman to. Nadismaya ako ron kahit napaiwas ako ng tingin. Kaso, pag-iwas ko ng tingin, nakita ko ang pagpasok ng isang pamilyar na babae na kahit ilang taon na siyang hindi nagpakita. Kilalang kilala ko pa rin. Millicent. Pagpasok niya, dumapo agad ang kanyang tingin sa akin. Namilog ang mata niya. Renz! Lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi. At nang nakalapit, agad niya akong niyakap. Gulat na gulat ako't naistatwa sa aking kinauupuan. Ganon din si Flora na nagulat sa yumakap sa akin. I missed you, Renz! Ani Millicent nang kumala siya sa yakap. Tumikhim si Flora. Excuse me? Napatingin si Millicent sa kanya at nagulantang. Oh my gosh! I'm sorry! Ayos lang! Ani Flora. Mukhang magkakilala kayo. He's my ex-boyfriend. Hindi ko napansin na nandyan ka pala. Bago pa makapagsalita si Flora, dumating si Peter. Nagtiimbagang ako. Miss Flora, pwede ka munang sumama sa akin. Gustong makausap ni Millicent si Renz eh. Nagkatinginan kami ni Flora. Nung una napapangiwi pa siya pero maya-maya, ngumiti siya at tumango. Sure. Napatingin ako kay Peter. Pasensya na bro, hindi na kasi makapaghintay. Babawi ako sa'yo. At saka tinangay niyang papalayo sa akin si Flora bago pumalit si Millicent sa inuupuan niya kanina. Nawala na ako sa mood. Why are you here? I'm sorry for interrupting your date, Renz. Nagpunta agad ako rito matapos kong makarating. I just missed you so bad. Alam mong may kasama ako ngayon tapos lumapit ka pa rin? Eh hindi naman siguro to big deal, diba? Sekretarya mo lang naman siya. And Peter told me na may kasunduan kayo ng babaeng yon. That you're married to her. Umigting ang aking panga. Talagang sinabi niya pa kay Millicent. And so? Alam ko rin naman na hindi totoo yon.
that you only did that for her loan. Tinulungan mo lang siya. Gusto kong murahin si Peter dahil sinabi niya sa pinsan niya. Napalingon tuloy ako sa pwesto nila na hindi kalayuan sa amin. Kumunot ang noo ko nang makita silang nag-uusap ni Flora. And tinutulungan ko rin si Peter. He likes her. Ani Millicent, ngayong nakatingin na rin siya sa kanila. Gusto ni Peter si Flora? Parang bigla akong naagawan. Napatayo tuloy ako. Renz! Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung anong pakay mo, Millicent. Pero di ba, matagal na tayong tapos? Alam mo naman sigurong ginawa ko lang yun kasi aalis ang parents ko. I did not cheat on you, Renz. Umuwi ako rito dahil gusto kitang balikan. After so many attempts, pinayagan na ako ng magulang ko. Umuwi ako para bumawi sa'yo, para... Wala ka nang babalikan. Ani ko saka naglakad na patungo sa lamesa nila Flora. Pero natigil ako nang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Talaga? Ililibre mo ako ng hollow blocks? Oo, pwede ng buong pabahay pa eh. Tumawa si Flora. Grabe ka naman. Parang wala nang saysay ang pangungutang ko kung ganon. Tatanggapin mo ba? Bago pa makasagot si Flora, lumapit na ako at hinila siyang patayo. Nagulat siya kaya't gumalaw ang lamesa. Napaangat ng tingin si Peter sa akin. Aalis na kami. Ha? Teka, di ba nag-uusap pa kayo ni... Di ba ililibre mo pa ako? Tanong ko sa kanya. Let's go! Hinila ko na siya dahil nawala na talaga ako sa mood. Renz! Sandali! Ani Millicent, ngunit hindi ko na siya nilingon at tuluyan na kaming umalis. Ang ending, hindi ako nailibre ni Flora dahil nawala talaga ako sa mood. Anak? Tinanggal ko ang tingin ko sa dokumento at napatingin kay Mama. Gabing-gabi na at mukhang nagising siya dahil nasa sala pa rin ako. Mama, why are you still awake? Hindi ako makatulog. And I heard, umuwi na si Millicent. Nagkabalikan na ba kayo? Hindi ko siya sinagot. Bumuntong hininga siya at nagbaba ng tingin sa hawak ko. Tamang sulyap lang sana yon kaso may napansin si Mama at biglang inagaw sa akin ng papel. Ma! Namilog ang aking mga mata at balak ko sanang kunin yun pero iniwas niya. Ano ito? Kasal ka na? Hindi makapaniwala siyang tinitingnan ako. Ma, hindi. Don't fool me, anak. This is a marriage contract. Kasulatan lang yan. Hindi yan nakarehistro. Sabi ko agad dahil mukhang magsisimula na siyang magbunyi. Who's this girl? Huwag mo nang kilalanin, Mama. Hindi yan totoo. It's just an agreement. Confidential. Nanliit ang mga mata niya ngunit binalik niya naman sa akin at humalikip-kip. Kailan ka ba magse-settle down, anak? Kailangan ko na ng apo. Sobrang happy ko na umuwi na si Millicent. At baka naman may chance na kayo but you have this new girl. At may kasunduan kayo. This is nothing, Mama. Matulog ka na. Binalik ko na sa envelope ang marriage contract at tumayo na. Anak, about Millicent, I don't love her, Mama. Then how about that girl in your contract? You like her? Hindi ko na sinagot si Mama at nauna nang umakyat sa kanya sa kwarto. Sana hindi na muling magpakita pa si Millicent. I moved on. Hindi ko rin siya gustong maging kaibigan. Kaya sana, wag na niyang ipilit ang gusto niyang mangyari. Flora's point of view. Hindi ko tuloy na libre si Sir Renz dahil sa biglaang pangyayari. Nang nag-uusap kami ni Sir Peter, sinabi niya na ex ni Sir yung babaeng yumakap at ang pumalit sa pwesto ko. At gusto niya, tulungan ng pinsan niyang makipagbalikan sa boss ko, kapalit ng pagtulong niya sa plano kong bahay. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Blessing na yun. Kaso hindi ko siya nabigyan ng sagot dahil bigla na lang akong hinila ni Sir at umuwi na kami. Mukhang na bad trip. Kaya teto ko, naglagay na lang ng isang basket ng prutas sa lamesa ni Sir Renz habang wala pa siya. Napatingin tuloy ako sa calling card na ibinigay ni Sir Peter sa akin. Kukunin ko ba yung tulong niya? Pero kasi sayang yung loan ko para lang magpatulong sa iba. Nadamay ko pa nga si Sir sa loan na yun, kaya dapat hindi ko tatanggapin. Hindi ko rin naman alam ang tunay na motibo ni Sir Peter. At kung gusto ng pinsan niyang makipagbalikan kay Sir Renz, abay dapat siyang gumawa nun. Ano bang paki ko sa relasyon nila?
Ilalapag ko na sana ang calling card nang may biglang humablot. Napaangat ako ng tingin sa gulat. Sir! Kunot noon niya akong tiningnan. Kanino to? Kay Sir Peter. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil pinunit niyang biglang card. Hello? Nasabi ko na lang at sinundan siya ng tingin. Mukhang masama ang umaga ni Sir kasi naiirita pa siya nang makita ang prutas sa lamesa niya. Kanino to? Alisin mo yan. Nakagat kong ibabang labi ko at agad lumapit doon. Akin to, Sir. Bigay ko sana sa'yo since hindi kita nailibre kagabi. Pero kung ayaw mo naman, kukunin ko na lang pabalik. Kukunin ko na sana ang basket pero pinigilan niya ako. Nang sinubukan kong hilahin, hinila niya ring pabalik. Sir? Tumikhim siya. Akin na. Binitawan ko na. Pasensya na talaga, Sir ah. Hindi na kita malilibre kasi nag-order na ako ng materyales sa future house ko. Sa susunod na lang? It's alright. Marami pa namang. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at inilwa roon si Millicent. Kasama niyang isang security na mukhang namomroblema. Pasensya na, Sir. Sinubukan ko siyang pigilan pero nagpupumilit siyang pumasok eh. Kilala mo raw siya? Napaatras ako dahil bibigyan ko sana sila ng privacy. Kaso, where are you going? Napapikit ako nang napansin niya pa talaga ako. Natigil tuloy si Millicent sa paglapit. Nilingon ko siya. Babalik ako sa table ko, Sir, para gawin ang trabaho ko. You're not doing your job. Bakit nakapasok siya rito wala siyang appointment? Ano bang pinuputok ng butchi neto? Kita ko tuloy ang takot sa mukha ng security guard. Renz, huwag mo silang pagalitan. Ako ang nagpumilit rito, okay? Gusto lang kita makausap ng maayos eh. Ayos lang naman siguro yun, di ba? Nagulat ako nang sa akin na tumingin si Millicent. Ha? Hindi ka naman magsiselos kung mag-uusap kami, di ba? Kinilabutan tuloy ako sa sinabi niya. Bakit naman ako magseselos? Well, alam kong tungkol sa inyo ni Renz. That you married him fakely para sa loan mo. So I guess wala lang to sa'yo, right? Diyos ko. Nalaman pa tuloy na pala utang ako. Of course, wala namang problema. Lumaki ang ngisi ni Millicent nang harapin ang busangot na si Renz. See? Walang problema yun sa kanya kaya. Ayokong makipag-usap sa'yo. Understood? Now go home. Grabe, nakasaksi pa tuloy ako ng drama sa totoong buhay. Nasasaktan ako for Millicent. Maganda naman siyang babae. Bakit hahabol-habol pa siya kay Sir Renz na mukhang naiirita na sa presensya niya? Renz, alam kong galit ka dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Pero wala naman akong choice nun, okay? Umaasa pa ako sa family ko that time kaya't kailangan kong sumama sa kanila. I know that, Millicent. Umalis ka na. Sinasayang mo oras ko. You really don't love me anymore? Nabasag ang boses ng babae. Hindi sumagot si Renz. Fine, pero hindi ako susuko. I know galit ka lang dahil sa ginawa ko pero hindi ako susuko. I love you, Renz. Yun ang sinabi ni Millicent bago siya umatras at umalis ng opisina. Nang umalis ang babae, sobrang tahimik ng opisina. Bumigat kasi ang pakiramdam ko at kahit nasa screen naman ang focus ko, hindi pa rin ako makapag-focus. Hindi ko rin siya kinausap para mas lalong hindi siya mabad trip. Mukhang matindi talagang nakaraan nila ng babae kasi tumabang ang mood ni Sir. Hanggang sa natapos na lang ang trabaho, wala siyang imik. Mabuti't mabilis lang ang mga araw. Nang day off ko, dumiretso agad ako sa lupa kung saan nagpapatayo ako ng bahay. Wala akong oras para alalahanin pang private life ng boss ko. Kasi may sarili din akong private life. Hindi alam nila mama at ng mga kapatid ko tungkol sa plano kong pagpapatayo. Kasi wala naman silang pake sa lupaing ito, lalo na't malayo sa lungsod. Pinasimulan ko ng ipatrabaho sa mga panday kaya't kailangang nandito rin ako. Nagsimula ka na pala. Dumating bigla si Sir sa lugar na ikinagulat ko. Ilang oras na akong nakatambay nang bigla siyang dumating. Casual ang kanyang suot ngayon habang tinitingnan ang unti-unting pagbubuo ng bahay ko. Nandito ka pala, Sir. Paano mo nalaman? I'm your boss. Bakit hindi ko malalaman ang lugar na ito? Grabe, ang sungit. Humalukip-kip ako. Ba't ka nandito? Day off ko ngayon. Wala akong trabaho sa'yo ah. Wala rin akong trabaho.
Gusto mo may gagawin ka? Ano bang gusto mong ipagawa? Natawa ako. Grabe ka naman. O sige nga. Tulungan mo nga sila para mapabilis ang pagbuo ng bahay ko. Hamon ko sa kanya. Nagbibiro lang naman ako kaso nataranta ako nang nagsimula siyang maglakad sa may pala at kinuha ito. Hoy sir! Sandali! Joke lang yun! Ngunit hindi siya nakinig. Napahawak tuloy ako sa ulo ko bago ko siya sinundan. Sir! Joke lang! Ang laki na ng tulong mo sa akin tapos. Kaya kay Peter ka na manghihingi ng tulong? Natigilan ako. Ha? Hindi ah. Niliitan niya ako ng mga mata. Hindi mo naman siya kinakausap, right? Hindi. Ba't ko gagawin yun? Hindi ko naman siya kilala. Pinunit mo rin yung number. Huwag kang mag-alala, sir. Wala talaga. Good. Kasi kung gagalitin mo ko, ipaparehistro ko ang marriage contract na yun. Maikakasal ka sa akin ng totoo. Nalaglagan pang ako. Banta ba yan? Hindi. Napakurap-kurap na lamang ako nang tumulong nga siya. Hindi na tuloy ako mapakali buong araw dahil sa ginagawa ng boss ko. Para tuloy akong naging boss niya. Hindi lang sa Sabado niya ginawa yon, pati na rin sa Linggo. Sa isang iglap, naging trabahador ko na siya at naging kaibigan niya pa yung ibang mga tuwang-tuwa pa dahil si Sir na rin mismo ang nagpapakain sa kanila na para bang mag-asawa talaga kami. Wait! Asawa ko naman nga siya. Peke nga lang, temporary lang. Hanggang sa mabayaran ko ang loan ko na 5 taon din bago matapos. Nakagat kong ibabang labi ko. Sir? Lumapit ako sa kanya nang nakitang nagpapahinga siya. Gusto mo ng tubig? Tinapik niya ang katabi niyang upuan. Sit here. Ha? I will sponsor the interior design of your house. Is that okay with you? Napakurap-kurap ako. Huh? It's my gift. You've been my secretary for a year now. Alam kong hindi biro ang trabaho mo. Kaya sponsor ko na. Talaga? Tumikim siya. Pero may gusto akong ibalik mo sa akin. Napalunok ako. Ano yun? Tumingin siya sa akin. Have a date with me. Nanlaki ang mata ko. Total, I'm your temporary loan husband. Mas mabuting tayo ngang magsama. Hindi ko gusto si Millicent at gusto ko na lubayan niya ako kaya tulungan mo ko. Yun na lang ang pambawi mo sa akin. Bakit hindi mo siya gusto? Kasi wala na, matagal na yun. Iniwan niya ako 5 years ago at nakamove on na ako. Gusto niyang magbalikan kami kaya't inaabala niya ako ngayon. Makakaasa ba ako sa'yo? You will help me? O sige, tutulungan kitang lubayan ng babaeng yun. Good! Tumayo na siya. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa trabaho ko. And just like that, nagtrabaho muli siya na para bang sinasahuran ko siya. At may pinapakain siyang isang buong pamilya. Pag-uwi ko sa bahay, takang-takang pamilya ko kung bakit ngiting-ngiti ako. Bahala sila dyan, basta ako, masaya ako sa araw ko. May boyfriend ka na ba, anak? Lumapit si mama sa akin. Wala po. Pero nakangiti ako. Bakit kang ngiting-ngiti? Akala ko magkaka-boyfriend ka na. Para makapagpakasal ka na at bigyan mo na ako ng apo. Napangiwi ako. Grabe ka naman sa akin, mama. Si Ate Fiona muna. Nag-react agad si ate. But, good night po. Dumiretso na ako sa kwarto ko, saka sinarado ito bago pa nila ako gambalain ulit. Hindi nga sumuko ang ex-girlfriend ni Sorenz. Pagpasok ko kasi sa sumunod na araw, nasa loob na agad siya ng opisina. Kasama niyang security guard na panay pakiusap na sa kanya. Napatayo siya nang makita ko. Miss Flora! Hello. Binaba ko ang bag ko. Miss Millicent. Pupunta ba si Renz dito ngayon? Wala pa kasi siya eh. Hindi ko alam, Miss Millicent. Nairita siya bigla. Hindi mo alam? You're his secretary. Bakit hindi mo alam? Hindi naman hanggang sa bahay nila sekretarya niya ako. Miss Millicent, di ba may something naman kayo? Bakit hindi mo tawagan? He blocked me. Napangiwi ako. O iyon naman pala eh. Ang meaning nun, wag mo na lang sigurong ipilit ang sarili mo. Nalaglag ang kanyang panga. What? Are you for real? Anong ibig mo sabihin?
You like Renz? Para siyang nandiri sa tanong niya. Oo, gusto ko siya kaya sana tigilan mo ng paghahabol sa kanya. Para ka kasing aso? Ngumisi ako pagkatapos. Hindi ko naman ibig sabihin talaga to sa kanya. Pero kasi ito lang ang paraan para matulungan ko rin si Sir Renz pabalik. Para lubayan na ng babaeng to si Sir. How dare you call me a dog? Know your place. Alam kong sikreto mo. Baka sabihin ko pa sa inutangan mo na niloloko mo lang sila. Hindi ko na siya sinagot at umupo na sa upuan ko. Pero sa kaloob-looban ko, kinakabahan na ako. Paano kung sasabihin nga niya at hahanapan pa ako ng ebidensya? Pwede lagot na. You're just his secretary. Huwag ka nang lumagpas ron. Hindi ka matatanggap ng pamilya niya. Paano ko ba patatahimikin ng babaeng to? Lintik na to? Kaya huwag kang mangarap na magkakatotoo kayong... Buntis ako. Natigil sa pagsasalita si Millicent dahil sa sinabi ko. Grabing level na ng pagsisinungaling na talaga ito Buntis talaga? What? Buntis ka? Hindi makapaniwala niyang singhap. Sinong buntis? Sabay kaming napalingon sa bagong dating. Kinabahan ako nang makitang isa itong babae na nasa edad 40s habang nasa tabi niya si Renz. Millicent, buntis ka? Tanong pa nito nang makapasok. No, tita. She! Tinuro niya ako. She claimed that she's pregnant. Napatingin ng babae sa akin. Si Renz naman, litong-lito. Paano ko ba sasabihin to? Ikaw si Flora? Tumango ako. Yes, ma'am. And you're pregnant? Napasulyap ako kay si Renz na ngayon ay nanatili lang ang tingin sa akin. Si Renz ba ang ama, iha? Tanong niya nang hindi ko siya sinasagot. Umalis ka na, Millicent. I told you hindi na pwede. May relasyon nga kami ni Flora. And you should respect that. I don't believe you ang sabi ni Peter. We decided to take our relationship for real, Millicent. Kaya't mas mabuting tigilan mo na ito. And if she's pregnant, it's normal. Nasa relasyon naman kami. Paninindigan ko siya. Sobrang seryoso ni Renz sa sinabi niya kaya't napaniwala niyang lahat at nag-walk out si Millicent gaya ng madalas niyang ginagawa. Hindi rin ako nabigyan ng opportunity na makapagpaliwanag sa ina ni Renz tungkol sa pagsisinungaling ko dahil umalis ito matapos ang pag-uusap nila saglit ni Renz. Namroblema na tuloy ako. Ipaliwanag mo sa mama mo na hindi totoo yun Ang kulit kasi ng ex mo ayaw kang tigilan. It's fine. Tumingin siya sa akin. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Basta ipaliwanag mo yun sa mama mo na hindi yun totoo. Dahil baka mag-expect siya na may lalabas sa petche ko pagdating ng panahon. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Hindi na muling bumalik pa si Millicent upang gambalain si Renz. Naging payapa na rin ang buhay ko at tuwing day off ko. Si Renz ay nagtutungo sa bahay na pinapagawa ko para tumulong. Yun lang naging samahan namin. At sa totoo lang, sumaya ang puso ko. Para kasing nagkasundo na kami. Na-enjoy ko nang makasama siya at sa tuwing uuwi ako, nahahalata na ng pamilya ko ang malawak kong ngiti. Hay, ako talagang pinakamasayang ina kapag nag-asawa na si Flora. Ani mama't niyakap na lang akong bigla. Napatingin ako sa kanya. Ha? Lumaki ang ngisi niya sa akin. Alam mo kasi anak, may nagpunta ritong binata kanina. At may pabulaklak pa. Dagdag ni Ate Frin at nilapag sa harapan ko ang bouquet. Kumunot ang noo ko. Sino? Peter daw ang pangalan niya at hinahanap ka niya. Kaso ang sabi ko wala ka. Saan ka ba nagpupunta ha? Tumikim ako. Basta. At ang sabi niya, manliligaw daw siya sa'yo. Abay ang swerte mo. Mukhang mayaman anak. Sinabi ko agad na kahit pakasalan mo pa ayos lang. Nalaglagan pang ako. Mama! Pinamewangan niya ako. At bakit? Wala ka namang boyfriend, di ba? Napasapo na lamang ako sa aking noo. Babalik yun sa susunod na Sabado kahit huwag kang umalis. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. Ikaw na lang ang pag-asa kung magka-boyfriend. Huwag mo na sayangin, anak. Hindi na ako nagsalita. Kung pahahabain ko pa,
Baka may malaman pa sila. Hindi pwedeng malaman nilang may utang ako, ano? Baka kung ano na naman ang lumalabas sa bibig nila. Kaya naman nang nasa opisinang muli ako, sinabi ko kay Serens na hindi muna ako bibisita sa bahay na pinapatrabaho ko. But why? Kasi pupunta si Peter sa amin. Umawang ang kanyang labi. Pupunta si Peter? Sa inyo? Nung weekend habang busy tayo sa pinapatayo kong bahay, nagpunta pala siya sa amin. Aakit daw ng ligaw. Napangiwi ako. Hindi ko matanggihan kasi si mamang kaharap niya. Si mama kasi, atat na magka-boyfriend ako. Pasensya na talaga. Sa susunod ka nalang bibisita sa bahay na pinapagawa ko para naman makapagpahinga ka rin. Hindi siya nagsalita. Siguro, naintindihan niya na yon. Kaya nang dumating ang Sabado, nagtungo nga si Peter sa amin dalang kanyang bulaklak. Sobrang gulo pa ng buhok ko pagdating niya. Kaya si mamang nahihiya para sa akin. Pumasok ka, iho. Alika dito. Maligayang sabi ni mama. For you, Flora. Anya sabay bigay sa bulaklak. Tipid akong ngumiti. Salamat. Sana ayos lang sa iyong pumunta ako rito, ha? Oh, ayos lang. Ani ko kahit ang totoo, hindi ayos to. Ano ba naman? At sana ayos lang din na manligaw ako. Alam mo namang, ang alam ko, hindi totoo. Na tinulungan ka lang niya. Kung may pinirmahan ka sa kanya, peke yun. And besides, si Millicent pa rin naman ang gusto talaga ni Renz. Tinutulak lang siguro niya palayo kasi galit pa siya. Pero kilala ko ang kaibigan ko. Bibigay din yun kay Millicent. Nalungkot akong bigla. Si Renz na kasi mismong nagsabi na wala na siyang gusto kay Millicent. Pero hindi natin alam paano kung palusot lang pala niya yon. Ang totoo baka gusto niyang pagsilosin. Masayang pamilya ko kay Peter. Tuwang-tuwa sila sa binata dahil masarap itong kasama at syempre, may magandang estado, kaya advantage yun. Nabubulag ang pamilya ko sa ganun. Nagigilty rin ako sa totoo lang dahil mula nang in-entertain ko si Peter, parang bumalik na sa dati si Serens. Hindi na siya masyadong umiimik at moody pa. Sir, libre ako sa Sabado. Ani ko agad dahil baka gusto niya magpunta sa pinapagawa kong bahay. Hindi ako libre, may lakad kami ni Millicent. Napasinghap ako. Hindi mo na siya tinataboy? Hindi niya ako sinagot. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa kanya. Ganun ba? Enjoy kung ganun. Hindi na muli akong nagsalita at nag-focus na lang sa trabaho. Pero sa kaloob-looban, parang gusto kong umiyak. Hindi ko naman kasi gusto si Peter. Sila mama lang at ang hirap tanggihan. Kaya nang mag-aya si Peter nung Sabado, sumama na lang ako. Pwede kong bayaran niyang utang mo, Flora. Ani Peter sa gitna ng aming biyahe. Para hindi ka na napipilitang dumikit pa kay Renz. Hindi naman ako dumidikit sa kanya at hindi mo obligadong bayaran ang utang ko. Malamig kong sabi dahil nakaramdam ako ng pagka-arogante niya. Pero gusto kong tumulong sa'yo para hindi ka na magtatagal. Peter, pigil ko sa kanya. Ayos lang ako. Hindi mo ako kailangang tulungan, okay? Ayos lang ako. At ano naman kung magkadikit kami ni Renz? Single naman ako at nililigawan kita. Pumayag ba ako? Hindi naman ah. I'm sorry, Peter. Siguro mas mabuting ihinto mo na lang ang sasakyan at huwag na nating ituloy ang date. Iritado kong sabi. Hininto niya naman at binalingan ako. I like you, Flora. I really do. At si Renz, may Millicent siya. Wala akong pakialam sa relasyon nila. Basta't bababa ako. Tinanggal ko na ang seatbelt. You know, pwede kitang i-report kasi nagsisinungaling ka sa pinagkautangan mo. Hindi ka namang kasal kay Renz at mukhang wala siyang planong pakasalan ng isang kagaya mo. Takting to? Lalaki ba talaga to? Sakit magsalita ah. Uy, di sumbong mo. Sana masaya ka sa gagawin mo. Inis kong sabi at nang lumabas, pahampas kong sinarado ang pinto at nag-walk out. Nasabi ko ang hindi dapat sabihin, pero kung ire-report niya nga, ano magagawa ko? Nagamit ko na rin ng pera. Kaloka, porkit di ko siya bet gagawin niya to sa akin. Magsama sila ng pinsan niya. Natigilan ako't napatingala ng unti-unting tumulo ang ulan. Mauulanan pa yata ako at panigurado akong pag-uwi ko. Sermon na naman ni mamang maririnig ko dahil tinanggihan ko si Peter. Uy, di siyang jumawa doon. Byudo na rin naman siya. Hinayaan ko na lang ang ulan na bumasa sa akin.
Buwisit na lalaki. Ba't kaya naging kaibigan yun ni Sir? Magkaiba sila ng ugali. Sa gitna ng aking paglalakad pa uwi, may sasakyang biglang huminto. Kunot noo kong napatingin rito at hinihintay na lalabas ang may-ari ng kotse. Paglabas niya, si Sir Renz ito. Sir? Binuksan niya ang kanyang pinto. Get in. Napangiwi ako. Di ba may date ka? It was a lie. Umawa ang labi ko't nanatili ang tingin sa kanya. Bakit? Dumiin ang tingin niya sa akin. Because I got jealous. Sabi mo nanliligaw si Peter. Binasted ko na. Kaya nga ako bumabae, di ba? Ikaw, sinusundan mo ba ako? What if I am? Anong gagawin mo? Napasinghap ako. So gusto mo ako? Matagal bago niya ako sinagot. Sobrang gusto. Umawang labi ko sa sinabi niya. Natuwa ako na gusto niya pala ako at ayokong sayangin ang pagkakataong gusto niya ako. Kaya't ako na mismong lumapit at hinalikan siya sa gitna ng ulan. Ilang segundo lang ang paghalik ko, pero nang akma na akong lalayo, hinapit niya ang bewang ko at nagpalit kami ng pwesto. Sinandal niya ako sa kotse niya at siniil niya akong muli ng halik. Ang ending, basang-basa kami dahil sa kalandian naming dalawa. At nang hinatid niya ako pa uwi, gulat na gulat sila mama na iba na naman ang kasama ko. Anak! Sinong... Ma, si Sir Renz, boss ko. Manghang-mangha sila lalo na nang nakipagkamayan si Sir Renz sa kanila. Ang gwapo mo, iho! Ani mama, at makahulugan niya akong tiningnan. Ang dami mo namang lalaki, Flora. Ani Ate Fiona at humagikik pa. I'm her boyfriend po. Nalaglagan pa nga naming lahat sa pagpapakilala ni Sir Renz kay mama. Boyfriend? Ikaw palang boyfriend. Hala, pumasok kayo. Basang-basa ka, iho. Napairap na lang ako at saka pumasok na. Gaya ng pagtrato niya kay Peter, mas malala pa kay Renz. Lalo na ngayong alam nila na boyfriend ko si Renz. Ewan ko ba sa lalaking to? Baka excuse niya na lang para mamangha si mama sa kanya. Mas mabuti na rin to kaysa magtiis ako sa Peter na yon. Naging mas mabuti pang samahan namin ni Renz nang tanggihan ko si Peter. Mas lalo naming kinilala ang isa't isa. Kapag sa opisina, trabaho. Pero kapag oras na, may ibang bagay kaming ginagawa. Lalo na ang halikan. Napapadalas na yata ito Sigurado ka bang boyfriend na kita? Tanong ko habang hinihingal pa sa kanyang halik dito sa loob ng kanyang kotse. Oo, boyfriend mo na ako. At napapikit ako nang halikan niya ako sa liig. Baka sa puntong ito, mawawasak na talaga ako. Hindi na muli akong ginambala ni Peter. Sigurado rin ako na hindi niya naman talaga ako gusto. Mukhang gusto niya lang talagang tulungan si Millicent kay Renz. Kaya't kinukuha niya ang atensyon ko. Kaso hindi siya nagtagumpay sa amin. Hindi niya kami natibag na dalawa. Formal na ipinakilala ko ni Renz sa kanyang ina nang lumipas ang 2 buwan. Kasama niya ang dating boss ko at masaya sila na makita ko. Hindi ko akalain na ang anak ko ang makakatuluyan mo, iha. Nilandi ka ba ng anak ko? Tanong ni Mr. Molina. Uminit ang pisngi ko. I thought you're pregnant, iha. Ani Mrs. Molina sabay ngiti sa akin. I was expecting. Sorry po kung nagsinungaling ako. It doesn't matter as long as you're both happy, iha. Matagal din namin tong hinintay for Renz. Lalo na yung last relationship niya. Hindi naging magandang epekto nang hindi ito nag-work. Welcome to the family, iha. At napasinghap ako nang yakapin niya ako at bumulong. Sana bigyan mo kami ng apo, iha. Napasinghap ako. Nang umatras na siya, ngiting-ngiti siya sa akin bago bumalik sa asawa niya. Bakit niya naman ako hihingian ng apo? Hindi pa kami kasal ng anak niya. Pero ang mahalaga, hindi sila matapobre. Tanggap nila ako para sa anak nila. Marami ang magandang nangyari sa buhay ko. Ngayong napagdesisyonan naming totohanin ang relasyon namin, sumaya ako, sumaya ang pamilya ko, at sumaya rin ang pamilya ni Renz. Pero sa buhay, kapag sobrang saya mo may lungkot ding babalik. Parang lahat ng bagay sa mundo may kapalit at hindi talaga mawawala ang problema. Lalo na after 6 months ng paglulon ko, pinauwi ako ni mama dahil may bisita ako.
Isa to sa mga staff ng pinagkakautangan ko. Bakit po? Anak, nangutang ka pala ng 500,000? At nanloko ka, nakasal ka na? Kinabahan ako nang banggitin yun ni Mama at sobrang seryoso ng kanyang mukha. Ha? Binalingan kong babae. Bakit? Nakarating sa amin ang pag-fabricate mo ng marriage certificate para lang maaprobahan ang loan mo. Seryosong usapin to, Miss Flora. Kapag hindi mo napapatunayan ang bintang ni Miss Millicent at Sir Peter na siyang nag-report sa amin, maaari kang managot. Kung maaari, ibalik mo ng buong pera. Kumuyom ang kamao ko. Talagang nangingialam pa rin ng mga taong yun? Anak, mariin akong tiningnan ni Mama. Totoo ba yan? Nangutang ka ng ganun kalaking halaga? Oo, Mama. Napasinghap siya. Anong ginawa mo sa pera? At may asawa ka na? Naku, problema na naman yan. Huwag mong sabihing sasali kami sa pagbabayad niyan. Ani Freen. Kamag-alala ate. Kahit piso hindi ka makakaambag. Napakurap-kurap siya sa sinabi ko. Nagpatuloy ako. Ipinampagawa ko ng bahay. Bubukod ako. Nalaglag muli ang kanilang panga. At huwag kayong mag-alala. Hindi kayo madadamay sa problemang ito. Hinarap kong babae. Pwede bang bigyan mo ko ng time? Wala ng oras, miss. Mas maganda kung kumuha ka na lang ng Senomar. Para malaman natin ngayon din kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng report na hindi ka talaga kasal. Medyo namutla ako. Ngayon agad? Oo, tara na miss. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala pa naman si Renz ngayon kasi nasa business trip. Uutang na lang siguro ako sa kanya ng pambayad kapag nagkataon. Sigurado naman ako na single ako dahil hindi naman kami tunay na kasal. Boyfriend ko naman siya kaya baka pakiusapan ko na lang siyang makautang muna sa kanya. Lecheng magpinsan yun? Hindi siguro matanggap ang kabiguan kaya ganitong higanti sa akin. Pagdating ko sa lugar, nadatnan ko rin si Millicent na nakahalukip-kip. Oh, nandito ka pala. Kukuha ka ng Senomar to prove that you're single? Sinagot ko siya sa pamamagitan ng sampal. Nagulat ang ibang taong nakakita sa ginawa ko. Napahawak siya sa mukha niya at galit akong tiningnan. How dare you? How dare you din sa'yo, ha? Hindi mo pa rin pala tanggap na ayaw sa'yo ni Renz? Kaya ganito na lang ginagawa niyo ng pinsan mo? Oh, nabuking ka ba? Yan ang mangyayari sa mga manlulokong kagaya mo. Umirap ako sa kanya at nilagpasan ko siya. Hindi ko alam kung ano nagustuhan ni Renz sa'yo. Halata naman na cheap ka. Nilingon ko siya. Look who's talking. Mukha ka naman sana may pinag-aralan pero wala kang modo. Pinipilit ang sarilis ayaw na. Inis na inis ako habang nagre-request ako ng Senomar. Tanggap ko na booking na talaga ako. Isasampal ko na lang ang Senomar sa Millicent na ito. Para ipakita na totoo at siya na. Kahit sirain niya ako, hindi niya kami masisira ni Renz. Kumuha na ako ng Senomar. Ilang minuto ang hinintay ko bago ko nakuha. Hindi ko na ito tiningnan at diretsyong sinampal sa pagmumukha ni Millicent. Miss, kunin mo na lang sa kanyang Senomar. Babayaran kong 500,000. Anikot nagsimula na akong naglakad sa kanila dahil wala na. Booking na rin naman ako. Pero hindi pa ako nakalalayo. Narinig kong pagsinghap ni Millicent at ang pagpigil sa akin ng babae. Teka lang, miss. Nilingon ko sila. Hindi makapaniwala si Millicent habang nasa kamay na ng babae ang Senomar ko. O bakit? May problema ba? Pasensya na, nagkamali ako. Nagulat ako ron. Ha? Bakit? Kasal ka pala. Umawa ang labi ko kasabay ng paglaki ng mata ko. Ha? Sinasayang mong oras ko, Miss Millicent. Sabi ng babae bago siya umalis. Iniwan ang dokumento sa akin at nakalagay ron na married ako. Ha? Kasal na ako? Nanginig ang buong katawan ko. Anong married? Baka nagkakamali lang ito. Diyos ko, paano nangyari to? Tiningnan ko si Millicent na sobrang bigo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Boyfriend ko si Renz, oo, pero kung may pinirmahan man kami, peke yun. Anong ibig sabihin nito? Tinawagan ko si Renz kahit alam ko na busy siya. Hindi na kasi ako makapaghintay. Gusto kong malaman ang katotohanan sa kanya. Kung bakit kasal na ako sa kanya. Hello, Flora? Renz,
Anong ibig sabihin nito? Kasal ako sa'yo? Ha? Gusto mo nang magpakasal? I mean, bakit kasal ng status ko? May ginawa ka ba? What do you mean? Nasaan yung pinirmahan ko? Anong ginawa mo? Teka lang Flora, hindi ko alam. Bakit? Kung sakali, ayaw mo bang maikasal sa akin? Siyempre gusto ko pero kung may ginawa ka ba? Wala. I swear. I didn't know that. Uuwi ako. Just calm down, okay? Uuwi ako at titingnan ko yan. Yun ang huling sinabi niya bago ko ibinaba ang tawag. Ren's point of view. Agad akong umuwi matapos malaman ang nangyari kay Flora. May nakapag-report kasi sa akin na na-booking ang totoo na hindi talaga siya kasal dahil kay Millicent at Peter. At ngayon, tumawag siya para sabihin kasal na kami. Bakit kami kasal? Wala akong maalalang pinarehistro ko ang kasal namin. Kung gusto ko siyang pakasalan, dadalhin ko siya sa altar. Hindi dahil nagsimula sa peke. Anak, tapos na ang business meeting? Salubong ni mama sa akin na makitang pagdating ko. Hindi ko siya pinansin sa pagmamadali kaya't sinundan niya ako. Ma'am, may problema ba anak? Dumiretso ako sa kwarto at hinalungkat ang drawer kung saan itinago ang marriage contract. Nakapasok na rin si mama. Anak, ano bang hinahanap mo? Hinarap ko siya. Marriage contract. Napasinghap siya. Marriage contract? Yes, have you seen it? Matagal na rin kasi kahit nakalimutan ko na kung nasan yun. Tumikhim si mama, bahagyang napalunok. Bakit hindi ka muna kumain? I need it. It's urgent. Napakamot si mama sa kanyang ulo. Parang may alam siya. Pasensya ka na, anak. Naipasa ko eh. Natigilan ako. Ha? Bago ako tuluyang nakapag-react, agad lumapit si mama sa akin at hinawakan ang aking kamay. Mahal mo naman si Flora, right? Kunot noo ko siyang sinagot. Yes. Gusto ko rin siya para sa iyo, anak. Kaya kami na lang ng papa mong nagpasa at nagparehistro. Nalaglagang pangako sa sinabi niya. Mama, magagalit si... Maiintindihan niya yon. I know mali ang ginawa namin. 2 buwan ang nakalipas mula nang pinarehistro namin ng kasal niyo. At alam kong siya na talagang para sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Pupunta kami ng papa mo sa kanila. We will explain the situation. Magsusorry kami sa kanya. Mamamanhi ka na ako. Putol ko kay mama. Tutal, kasal na rin naman na pala kami. Gusto ko siyang pakasalan sa simbahan, sa harap ng altar. Papanindigan ko na lamang ito. Mahal ko rin naman siya. At kung hindi siya handa, gagawa ko ng paraan para lang maging handa siya sa akin. Kaya sa kaparehong araw, bumisita kami sa kanilang bahay kasamang aking pamilya. Oh, iho! Ani tita't napakurap-kurap dahil may kasama ko. Nandyan po ba si Flora? Oo, pero tulog pa. Bakit? At pamilya mo bang kasama mo? Tumango ako. Mamamanhikan ako, tita. Nalaglag ang kanyang panga. Ha? Gusto ko na pong pakasalan si Flora. Namilog ang kanyang mga mata at nilakihan ng pagbukas ng pinto. Diyos ko, pasok kayo. Gigisingin ko lang si Flora, ha? Excited na pinuntahan ni tita si Flora. Samantalang ang kapatid ni Flora, dinala kami sa sala at pinaupo. Ilang minutong lumipas, narinig namin ang boses ni tita, kaya't napatingin kami. Hila-hila niya si Flora na antok pa. Halatang nagmamadali rin na magbihis ng matinong damit kasi hindi pa naaayos. Napatayo ako. Flora. Napatingin siya sa akin at natigilan nang makita ko at ang mga taong nasa sala. Renz, bakit nandito ang... Balak kong hingin ang iyong kamay. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Anong gagawin mo sa kamay ko? Nabatukan siya nang wala sa oras ng kanyang ina. Aray ko naman, ma! Nananaginip ka pa yata eh. Kaharap mo ang boyfriend mo at ang pamilya niya. Umayos ka nga. Ngumuso si Flora. Ano bang ginagawa mo rito? Alam mo na ba ang problema ko? Bakit married ng status ko? Hindi naman tayo ikinasal. Sasagot na sana ako kaso nagpatuloy siya. Pero in fairness ha, nailigtas mo ako dun sa kademonyohan ng ex mo. Bumuntong hininga ako. Flora, buti hindi natuloy. Manghihiram sana ako ng pera pambayad kaya... Flora, hinawakan ko ang kanyang kamay. Let's get married. Ha?
O di ba kasal na tayo? Gusto kitang pakasalan sa simbahan. Nandito kami para mamanhikan. Para formal kang ayaing magpakasal, Flora. Matapos kong sabihin yun, agad akong lumuhod sa harapan niya at nilabas ang singsing. Flora, will you be my wife? Napatakip na siya sa kanyang bibig sa sobrang gulat. I love you, Flora. Araw-araw kitang papahalagahan at iingatan. I know, sobrang dali lang, tagos hanggang puso ang sinabi ko. I mean it. Wala na sa lugar ko ngayon na magbibiro. Gusto ko na siyang maging asawa, maging akin. Ako na lang ang pag-asa ng pamilya ko, Renz. Paninimula ni Flora, kaya medyo kinabahan ako. Gusto nila na magkaasawa ko at magkaroon ng anak. Ikaw, anong gusto mo? Gusto kong tuparin ang gusto nila. Kaya oo, pakakasalan kita. Naghiyawa ng mga pamilya namin sa narinig at nanginginig na isinilid ko sa kanyang daliri ang singsing. Bago ko tumayo't niyakap siya. Lagpas sa langit ang saya ko dahil ang ginawa ni Mama ang naging blessing sa aming dalawa para pagkatiwalaan pa ang isa't isa. That being boyfriend and girlfriend isn't enough for us. But being a husband and a wife. Hindi na tinago ni Flora sa pamilya niya ang pinatayo niya na bahay. Matapos naming magpakasal, doon kami nag-family gathering kasamang pamilya niya at pamilya ko. Wala nang kasing saya ngayong settled na ako. Hindi ko na kailangang mag-alala sa kinabukasan ko kasi may asawa na ako at sabay namin tong haharapin. I love you, Flora. Bulong ko nang kayakap ko siya sa gabi. Salamat sa buhay mo. Sumaya ako. I love you din, Renz. Bumuo na tayo ng sarili nating pamilya. At nang magkatinginan kami, siniil ko siya ng halik sa labi. Wakas.